Isipin mong gumising ka isang umaga, ngunit ang bigat sa dibdib ay hindi nawala. Paulit-ulit mong iniisip kung paano ka mabubuhay sa gitna ng kakulangan, kung paano mo haharapin ang mga problema na tila walang solusyon. Ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, ngunit sa bawat araw, ang takot at pagkabalisa ang sumasalubong sa iyo. Nakakalimutan mo na may isang kapangyarihan na higit pa sa lahat ng bagay na umaaligid sa iyo. Isang kapangyarihan na handang baguhin ang bawat sandali ng iyong buhay. At narito ang katotohanan na hindi mo pa naririnig ng ganito kasakit at kalinaw. Ang buhay na inuuna ang lahat bago ang Diyos ay laging uuwi sa pagod, pagkatalo at kawalan ng saysay. Sa tuwing inuuna mo ang trabaho kaysa sa panalangin, napapansin mo bang kahit anong pagsisikap mo may kulang pa rin? Sa tuwing inuuna mo ang takot bago ang pananampalataya, bakit pakiramdam mo'y parang ikinukulong ka ng mga tanikala ng pangamba? At sa tuwing inuuna mo ang sarili mong plano bago ang plano ng Diyos, bakit lagi kang nauuwi sa pagkadapa at pagkaligaw? Hindi ito aksidente. Ito ang siklo ng isang buhay na lumalakad ng walang gabay ng lumikha. Ngunit narito ang pahayag na yuyugyug sa iyo. Ang mundong ito ay hindi kayang bigyan ka ng katiyakan. Ang pera ay maaring mawala sa isang iglap. Ang kalusugan ay maaaring bumagsak kahit sa pinakamasiglang katawan. Ang mga taong inaasahan mo ay maaaring biglang talikuran ka. At ikaw, sa lahat ng iyong pagsusumikap, ay mananatiling hungkag kung ang Diyos ay hindi mo inilalagay sa unang lugar tuwing umaga. Sapagkat ang umagang hindi nakatali sa kanyang presensya ay simula ng isang araw na wasak. Kahit anong tapang mong ipakita sa harap ng iba, ikaw ay nanonood ngayon hindi dahil aksidente, kundi dahil may kailangan kang marinig. Matagal ka nang dinudurog ng bigat ng buhay, ngunit ang sikreto ng pagbabago ay hindi nakatago sa mga bagay na inaakala mong makakapagligtas sa iyo. Nakatago ito sa isang simpleng desisyon, isang pasyang kayang baguhin ang takbo ng iyong araw, ng iyong taon at ng iyong buong buhay. Ilagay ang Diyos sa unang lugar tuwing paggising mo. Hindi sa huli, hindi kung kailan ka lang may oras, hindi kapag desperado ka na, kundi see you na sa mismong umpisa. At dito ka masusugatan sa katotohanan. Ilang beses mo na bang sinubukan ayusin ang lahat mag-isa? Ilang beses ka nang nabigo at bumagsak? Ilang beses mo nang naisip na wala ng halaga ang lahat? At hanggang kailan mo hahayaang ang parehong pagkakamali ang magdikta ng iyong mga araw? Ang Diyos ay nananatiling tapat, ngunit sa bawat umagang ipinamumuhay mo na parang siya ay wala, ikaw mismo ang naglalayo sa sarili mo sa biyayang dapat sanay sa iyo. Hindi ka tinatawag ngayon para maramdaman lang ang ginhawa ng kanyang mga salita. Tinatawag ka para magising sa katotohanang matagal mo nang hindi pinapansin. Walang saysay ang lahat ng bagay kung hindi siya ang una. At kapag dumating ang araw na yon na talagang inilagay mo siya sa una, makikita mong kahit anong bagyo ang dumating, may kapayapaan na hindi matitinag, may lakas na hindi mauubos, at may pag-asa na hindi kailanman mamamatay. At ngayong naririnig mo ito, alam mong hindi mo na pwedeng ipagpaliban. Ang tanong ngayon ay ito, hanggang kailan ka tatakbo palayo sa katotohanan? Kung ang Diyos mismo ay humihiling na ilagay mo siya sa unang lugar ng iyong umaga, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Isang talata na madalas mong marinig, ngunit bihira mong isapuso. Ito ang sentro ng pangako ng Diyos na kailangang humawak sa iyo tuwing gigising ka sa umaga. Hindi ito payo lamang, kundi isang utos na nagdadala ng kasiguruhan. Kung ang Diyos ang una, lahat ng bagay na kailangan mo ay darating sa tamang oras. Isipin ang mga taong narinig ang mga salitang ito mula mismo sa bibig ni Jesus. Sila ay mga mangingisdang takot sa kinabukasan, mga ina na nag-aalala kung may pagkain ba bukas, mga lalaking walang katiyakan kung may trabaho pa sila kinabukasan. Sila ay katulad mo ngayon, hindi sigurado, nangangamba,
at madalas nauubos ang lakas sa paghahanap ng sagot sa sarili nilang paraan. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, ipinahayag ni Jesus ang pangako na nagpapabagsak sa lahat ng pagkabalisa. Kapag siya ang una, hindi ka mawawalan ng pangangalaga. Ang bigat ng mga salitang ito ay hindi nakatali sa isang panahon lamang. Ang mismong sitwasyon ng mga taong iyon ay hindi malayo sa kung ano ang nararanasan ng sangkatauhan ngayon. Noon, sila ay nag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Ngayon, ikaw ay nag-aalala tungkol sa trabaho, bayarin, kaligtasan ng pamilya at ang hindi maipaliwanag na bigat ng kawalan ng direksyon. Ngunit ang parehong Diyos na nangako noon ay siya ring Diyos na nananatiling tapat ngayon. Kung ilalapit ang pangako sa puso, makikita mo ang kalinawan nito. Hanapin mo muna ako at ako ang bahala sa lahat ng bagay na iniisip mong hindi mo kayang kontrolin. Ang mga salita ay diretso at malinaw. Hindi kailangan ng komplikadong teolohiya para maintindihan. Kung inuuna mo ang Diyos, hindi ka nangangahulugang mawawalan ng trabaho o hindi mo na kailangang magsikap. Ngunit ang totoo, ang iyong pagsisikap ay magkakaroon ng direksyon. Ang iyong trabaho ay magkakaroon ng kabuluhan at ang iyong pagod ay magkakaroon ng gantimpala. Ano ang ibig sabihin ng pangakong ito sa iyo ngayon? Kapag ang mundo ay puno ng digmaan, nakakatakot na balita at kaguluhan, paano ka makakapamuhay nang hindi nilalamon ng takot? Kapag may sakit ang iyong katawan o may hinahabol na bayarin na hindi mo alam kung saan kukunin, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Ang sagot ay hindi nakatago sa bagong estratehiya, sa bagong kaalaman o sa mas matinding pagsusumikap. Ang sagot ay nakatago sa lumang utos na kailanman ay hindi nagbago, ilagay siya sa una. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Hindi ito tungkol sa paulit-ulit na ritual na walang laman. Ito ay tungkol sa isang relasyon na inuuna sa lahat. Kapag pinili mong ilagay siya sa unang lugar, kahit na simpleng panalangin lamang tuwing paggising, binubuksan mo ang pintuan para ang kapayapaan niya ay dumaloy sa buong araw. Kapag binabasa mo ang kanyang salita bago mo hawakan ang iyong telepono, ikaw ay naglalagay ng pundasyon na hindi matitinag ng balitang nakakasira ng loob. At kapag inuuna mo ang pagtitiwala kaysa sa pagkabalisa, ikaw ay naglalakad sa pangako na mula pa noon hanggang ngayon ay totoo, at dito nagiging malinaw ang bigat ng salita. Hindi kailanman magiging sapat ang lakas ng tao. Kahit anong galing mo, kahit anong plano mo, kahit anong yaman ang hawak mo, darating ang oras na wala kang magagawa. Ngunit kapag ang Diyos ang nasa una, ikaw ay nakatali sa kanyang walang hanggang lakas. Kaya't ang bawat umaga na inuuna siya ay hindi lamang simula ng isang bagong araw. Ito ay pagpapaalala na hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa. At habang iniisip mo ito ngayon, may isang mas malalim na tanong na bumabangon. Ano ang mangyayari kung ang pangakong ito ay hindi lamang manatiling teksto sa Biblia, kundi maging mismong pulso ng iyong araw-araw na buhay? Ang sagot ay magsisimulang lumitaw kapag inilagay mo siya sa una. At doon mo matutuklasan na ang lahat ng bagay ay nagsisimulang magbago. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata tuwing umaga, ano ang una mong naiisip? Para sa marami, ito ay ang takot. Paano babayaran ang mga utang? Paano poprotektahan ang pamilya laban sa lumalalang karahasan? Paano mabubuhay sa gitna ng mga balitang puno ng digmaan at sakuna? Ang puso ng tao ay madaling lamunin ng pangamba at bago pa man magsimula ang araw, tila natalo na siya ng bigat ng buhay. At marahil ikaw mismo ay ganito rin, isang tao nagigising pa lamang ngunit ramdam na ang pagod dahil ang isipan mo ay laging inuuna ang problema kaysa sa Diyos na may hawak ng lahat. Kung babalikan mo ang mga naunang henerasyon, makikita mo na hindi bago ang ganitong laban. Ang bayan ng Israel ay nakaranas ng tagtuyot, pagkagutom at mga kaaway na tila walang katapusan. Sila man ay nabuhay sa ilalim ng banta ng kamatayan at kawalan. Ngunit sa bawat yugto ng kanilang kasaysayan, ang Diyos ay laging nagpapaalala, kung ako ang hahanapin mo, hindi ka matatalo.
Ang kanilang kalagayan noon ay larawan lamang ng kung ano ang ating nararanasan ngayon. Ang kanilang gutom noon ay ang ating kawalan ng trabaho ngayon. Ang kanilang digmaan noon ay ang ating takot sa karahasan ngayon. At ang kanilang pangungulila sa pag-asa noon ay ang ating sigaw para sa kapayapaan ngayon. Ngunit bakit tila mas matindi ngayon ang bigat na ating pasan? Sapagkat bawat umaga, ang mundo ay nag-aalok ng takot bago pag-asa. Bago ka pa man bumangon, hawak mo na ang telepono at nakikita ang mga balitang puno ng dilim. At sa isang iglap, pinapayagan mong ang iyong puso ay kainin ng kaba. Hindi ba't totoo na sa halip na umpisahan ang araw sa panalangin, mas madalas na inuuna natin ang mga alalahanin? Ngunit dito pumapasok ang pangako ng Diyos na kailanman ay hindi kumukupas. Kung siya ang unang lugar, ang lahat ng takot na ito ay hindi makakapagpabagsak sa iyo. Isipin mo ito ng malinaw. Kapag inuuna mo ang Diyos, nagiging iba ang paraan ng pagharap mo sa parehong problema. Ang kawalan ng pera na dati nakakapagpaluha sa iyo ay nagiging pagkakataon upang makita kung paano siya magbibigay ng kasagutan. Ang karamdaman na tila hindi na maayos ay nagiging daan para maranasan ang kanyang kapangyarihan sa kagalingan. At ang mga balitang puno ng gulo ay nagiging paalala na may isang hari na higit sa lahat ng pamahalaan at hukbo ng tao. Gaano karaming ina ngayon ang natutulog ng may luha dahil hindi alam kung paano bubuhay ng kanilang mga anak? Gaano karaming ama ang nagtatago ng kanilang takot habang nag-aalala kung paano sila makakapagbigay ng seguridad sa kanilang pamilya? Gaano karaming kabataan ang nawawala sa direksyon, hinahanap ang kanilang halaga sa isang mundong walang katiyakan. Ikaw man ay maaring kabilang sa kanila, ngunit ang lahat ng ito ay hindi kailangang manatili. Sapagkat kapag ang Diyos ang una, binabago niya hindi lamang ang sitwasyon, kundi ang mismong puso mo na humaharap dito. At marahil nararamdaman mong hindi totoo ito, na masyado itong maganda para maging realidad. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, hindi ba't ilang taon ka nang sinusubukang ayusin ang lahat sa sarili mong paraan at bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin payapa? Hindi ba't ilang gabi ka nang walang tulog at sa bawat pagising pareho pa rin ang problema? Ang totoo, hindi nagbabago ang buhay dahil inuuna natin ang lahat maliban sa Diyos. At ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay hindi komplikado. Ito ay simpleng desisyon na inuuna siya sa lahat. Kaya't isipin mo ang araw na darating kapag ginawa mo ito. Gumising ka sa umaga at bago hawakan ang iyong telepono, binigkas mo ang isang panalangin. Panginoon, ikaw ang una sa lahat. Binasa mo ang isang talata at biglang ang puso mong puno ng takot ay napalitan ng kapayapaan. Huminga ka ng malalim at sa halip na pumasok sa trabaho na may kaba, pumasok ka na may lakas na hindi mo maintindihan. At habang ang parehong problema ay naroon pa rin, ikaw ay iba, sapagkat may kapangyarihan na hindi mula sa iyo, kundi mula sa Diyos na nasa una sa lahat. Ito ang mensaheng kailangan mong marinig. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang kasaysayan, ito ay kasalukuyan. At sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito ang sagot na magtataglay ng kapayapaan na hindi mo makikita kahit saan. Ngunit may tanong na naiwan, kung kaya niyang baguhin ang lahat, paano mo makikita ito sa iyong sariling buhay ngayon? Ang sagot ay mas matindi kaysa sa inaasahan mo at ito ang susunod na kailangan mong marinig. May mga kwento na nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita kundi buhay na katotohanan. Isang babae ang nagbahagi na ilang buwan siyang nawalan ng trabaho. Araw-araw ay gumigising siyang puno ng kaba. Hindi alam kung paano niya bubuhayin ang kanyang mga anak. Ngunit isang umaga, bago pa siya sumuko, nagpasya siyang unahin ng Diyos. Sa halip na umiyak, lumuhod siya at nagdasal, Panginoon, ikaw ang una sa lahat. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag para sa isang bagong trabaho na higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi ito nagkataon. Ito ay biyayang nagmumula sa kanya na nangakong hindi siya magpapabaya. May isang lalaki namang matagal nang nakikipaglaban sa sakit. Paulit-ulit siyang pumapasok sa ospital at tila wala ng pag-asa.
Ngunit sa bawat paggising niya, ginawa niyang ritual ang pagbubukas ng Biblia at panalangin. Unahin ko ang Diyos bago ko harapin ang aking karamdaman, sabi niya. At habang ang katawan niya ay mahina, ang kanyang espiritu ay lumakas. Dumating ang araw na ang kanyang paggaling ay ikinagulat maging ng mga doktor. At sa gitna ng kanyang luha, isa lamang ang kanyang nasabi. Ito ang patunay na ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman napapako. Isang ina naman ang nagsalaysay kung paano siya laging natatakot sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang asawa niya'y nawalan ng hanapbuhay at sila'y halos mawalan ng makakain. Ngunit tuwing umaga bago pa siya lumabas ng bahay para maghanap ng tulong, inuuna niyang ilapit ang lahat sa Diyos. Sa simpleng panalangin at pananampalataya, dumating ang mga taong handang tumulong sa kanila. Hindi niya maintindihan kung paano, ngunit alam niyang ang Diyos mismo ang kumilos. Hindi lamang ngayon nakikita ang kapangyarihan ng pangako. Noon pa man, ang Biblia ay puno ng mga kwento na nagpapatunay dito. Si Elias, na iniwan sa gitna ng tagtuyot, ay pinakain ng mga uwak at pinagpala ng isang balo sa Sarepta. Si Daniel, na itinapon sa yungib ng mga leon, ay pinangalagaan dahil una niyang inuna ang pananalangin sa Diyos kaysa sa utos ng hari. Si Jose, na itinakwil ng kanyang mga kapatid at nakulong, ay itinaas upang maging tagapagligtas ng buong bansa. Lahat sila ay nagbigay ng larawan ng isang Diyos na gumagawa ng himala kapag siya ang inuuna. At ngayon, libu-libong tao ang nagkukwento ng parehong karanasan. Isang kabataan na halos sumuko sa depresyon ang nagsimulang maglaan ng unang oras ng umaga sa pakikinig ng salita. Ang dilim na bumabalot sa kanyang isip ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Isang matandang lalaki na nag-iisa at malungkot ang natutong gumising tuwing madaling araw para manalangin. At sa bawat panalangin, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Isang manggagawa na takot mawalan ng hanap buhay ang nagpasya na sa bawat umaga bago pumasok ay magtiwala muna sa Diyos. Hindi nagtagal, siya'y nakaranas ng promosyon na hindi niya inaasahan. Ang lahat ng ito ay hindi mga kwento lamang para magbigay ng ginhawa. Ito ay mga patunay na ang Diyos ay kumikilos ngayon tulad ng pagkilos niya noon. Ang kanyang pangako ay walang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ang mga kwento ng tagumpay na ito ay nagmumula sa simpleng pasya, isang desisyon na inuuna siya bago ang lahat. Kaya't habang pinapakinggan mo ito, isipin mo ang sarili mo. Hindi ba't may bahagi ng iyong buhay na tila walang solusyon? Hindi ba't may mga gabi kang natutulog na may luha at gumigising na may bigat? At kung sila na katulad mo rin ay nakakita ng pagbabago nang ilagay nila ang Diyos sa una, bakit hindi ka rin makakaranas ng ganoon? Ito ang totoo. Ang bawat himala, bawat tagumpay, bawat kapayapaan ay nagsisimula sa parehong puntong ito sa pagdedesisyon na ang Diyos ang una. At ang mga patunay na narinig mo ay paalala lamang ng isang mas malalim na realidad. Kung siya ay naging tapat sa kanila, siya ay magiging tapat din sa iyo. Ngunit higit pa rito, ang lahat ng ito ay nagbubukas ng pinto sa isang mas malawak na larawan, isang plano na lumalampas sa individual na karanasan at umaabot sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. At yun na dapat mong matuklasan sa susunod. Ang pangako ng Diyos na ilagay siya sa unang lugar ay hindi lamang tungkol sa iyong personal na kalagayan. Ito ay bahagi ng isang mas dakilang plano na inihahayag ng kasulatan mula sa simula hanggang sa wakas. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita mong ang Diyos ay patuloy na humihiling sa kanyang bayan. Ako ang una, ako ang hahanapin mo, ako ang uunahin mo. At sa tuwing ginawa nila ito, nagbukas siya ng pintuan ng pagpapala, proteksyon at tagumpay. Ngunit sa tuwing tinalikuran nila siya, nagkaroon ng pagkawasak, kaguluhan at pagkabihag isipin ang mga propeta. Si Isaias ay sumulat sa gitna ng digmaan at pagkawasak, ngunit ipinaabot ng Diyos sa pamamagitan niya, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo." Sa panahon ni Jeremias,
nang ang Israel ay nalugmok sa kasalanan at dinala sa pagkabihag. Ipinahayag pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa magandang kinabukasan. Sa aklat ni Daniel, ang mga hari ay nagtayo ng kanilang sariling mga Diyos at ipinilit na sila ang unahin. Ngunit nang ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay pumili na siya ang una, nakakita sila ng mga himala, mga apoy na hindi nakasunog at mga leon na hindi nakapinsala. Hindi ba't ito rin ang mensahe ng mga huling panahon? Sa Apokalipsis, ipinakita kay Juan ang isang sangkatauhan na pinipilit na sambahin ang kapangyarihan ng sanlibutan. Ngunit muli at muli, ang paalala ay malinaw. Ang mga mananatiling tapat at inuuna ang Diyos ay tatanggap ng kanyang tatak, proteksyon at gantimpala. Ang pangakong iyon sa Mateo 6:33 ay hindi nakahiwalay. Ito ay bahagi ng malaking larawan ng propesya na nagsasabing ang Diyos ay laging nagbibigay ng katiyakan sa mga inuuna siya. Tingnan mo kung paano ito nagaganap sa kasaysayan. Ang Israel ay ibinalik sa kanilang lupain matapos ang pagkabihag dahil sa pangako ng Diyos. Ang ebanghelyo ay lumaganap sa buong mundo, mula Jerusalem hanggang sa pinakadulo ng lupa, sapagkat siya ang nagtakda ng oras at kapangyarihan. At ngayon sa ating panahon ng global na kaguluhan, ang parehong tinig ay maririnig, hanapin mo ako muna at ako ang bahala sa lahat ng bagay. Kung babalikan ang iyong sariling buhay, makikita mong ito ay salamin ng mas malaking kwento. Ang iyong mga takot ay larawan ng mga bansang nanginginig ngayon. Ang iyong mga luha ay larawan ng sangkatauhang lumuluhod sa harap ng digmaan, sakit at kagutuman. Ngunit kung paano nagbigay ng pag-asa ang Diyos sa mga propeta, ganun din siya nagbibigay ng pag-asa sa iyo ngayon. Ang kanyang plano ay hindi lamang personal, kundi pandaigdigan, at sa dulo ng lahat, ito'y hahantong sa kanyang pagbabalik. Kaya't huwag mong isipin na maliit lamang ang pangakong ito. Kapag inuuna mo ang Diyos sa iyong umaga, ikaw ay nakikibahagi sa isang kilusan na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ikaw ay nagiging bahagi ng katuparan ng kanyang plano sa sangkatauhan. Sapagkat kung ang mga bansa at kasaysayan ay nasa ilalim ng kanyang pangako, gaano pa kaya ang iyong sariling buhay? Ngayon habang iniisip mo ito, isang tanong ang bumabalik sa iyong puso. Kung ganoon, bakit minsan tila parang tahimik ang Diyos? Kung tapat ang kanyang pangako at bahagi ka ng kanyang dakilang plano, bakit may mga sandaling tila wala siyang ginagawa? At dito papasok ang susunod na katotohanan na kailangang harapin, ang pakikibaka ng puso ng tao sa harap ng mga pagdududa. Kung tapat ang Diyos sa kanyang pangako, bakit minsan ay tila parang tahimik siya? Ito ang tanong na pumipigil sa pananampalataya ng marami, at marahil ikaw man ay nagtanong na rin ito sa iyong sarili. Kapag may sakit na hindi gumagaling, kapag ang mesa ay nananatiling walang pagkain, kapag ang mga panalangin ay tila umaabot lamang sa kisame, sino ang hindi madudurog sa pag-aalinlangan? Hindi ba't natural lamang na itanong, kung ako'y kanyang anak, bakit ako naghihirap? Kung sinabi niyang hindi ako pababayaan, bakit tila iniwan niya ako? Ang totoo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na ito. Ang mga propeta mismo ay dumaan sa parehong hirap. Si Jeremias ay sumigaw sa Diyos, bakit ang mga masasamay lumalago at ang mga matuwid ay naghihirap? Si Habakuk ay umiyak, Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo ako pakikinggan? Kahit si Job, ang taong kinilala sa kanyang kabanalan, ay napahiyaw. Nasaan ka, Diyos, sa gitna ng aking pagdurusa? Kung sila na malapit sa Diyos ay nakaramdam ng pagdududa, paano pa kaya ikaw na araw-araw ay binabayo ng takot at kawalan? Ngunit narito ang sagot na madalas hindi natin gustong tanggapin. Ang oras ng Diyos ay hindi oras ng tao. Kapag iniisip mong huli na siya, siya pala'y tamang-tama lang. Kapag akala mo'y wala na siyang gagawin, siya pala'y naghahanda ng mas dakilang bagay na hindi mo pa makita.
Tandaan mo si Abraham na nangakong magkakaroon ng anak, ngunit naghihintay ng 25 taon bago makita si Isaac. Tandaan mo si Jose na itinapon sa hukay at ibinilanggo bago siya itinaas bilang pinuno ng Ehipto. Tandaan mo ang bayan ng Israel na 40 taon nagpagalagala sa disyerto bago makarating sa lupang pangako. Sa lahat ng pagkakataong iyon, hindi sila pinabayaan ng Diyos kahit pa iniisip nilang matagal ng huli ang lahat. Ikaw man ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Maaring hinihintay mo ang kagalingan, ngunit araw-araw ay ramdam mo pa rin ang sakit. Maaring umaasa ka ng bagong trabaho, ngunit sa bawat aplikasyon ay walang tugon. Maaring nananalangin ka para sa kapayapaan sa iyong tahanan, ngunit tila araw-araw ay lumalala ang sigawan at talitan. At sa bawat umaga tanong mo, Panginoon, kailan? Ngunit ito ang dapat mong tandaan. Ang kailan ay hindi batay sa iyong oras, kundi sa kanyang dakilang plano. Hindi ka pinapahiya ng Diyos, hindi rin siya nagkukulang. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos, kundi paghahanda ng mas malalim na pagpapala. Kaya't sa halip na tanungin kung nasaan siya, tanungin mo, ano ang itinuturo niya sa akin habang naghihintay? Sapagkat sa oras ng paghihintay, lumalago ang ugat ng pananampalataya. Sa oras ng pagluha, humuhubog ang karakter na hindi kayang itayo ng kasaganaan. At sa oras ng tila kawalan, ipinapakita ng Diyos na siya lamang ang tanging kayamanang hindi nauubos. Hindi mo kailangang ikahiya ang iyong mga pagdududa. Ang Diyos ay hindi natitinag sa iyong mga tanong, ngunit huwag kang manatili sa alinlangan. Gawin mong tulay ang iyong mga tanong upang mas lalo kang kumapit sa Kanya. O maaari kang magtanong, ngunit huwag mong kalimutan na may kasagutan. At iyon ay siya mismo. Kaya't sa bawat umaga na tila hindi nagbabago ang iyong sitwasyon, huwag mong isipin na patay na ang pangako. Kung ang Diyos ay nangako, siya ay tapat na tutupad. Hindi ito kwento ng kumbaka sakali, ito ay kwento ng katiyakan. At sa oras na pinakanangangailangan ka, doon siya madalas dumarating, hindi upang ipakita lamang ang kanyang lakas, kundi upang iparamdam sa iyo na kahit kailan, hindi kanya iniwan. Ngayon, tanong ko sa iyo, hanggang kailan mo hahayaang ang mga duda ang magdikta ng iyong pananampalataya? Kung tunay na ang pangako ng Diyos ay matibay at totoo, handa ka bang simulan ngayong araw ang pamumuhay na kumakapit dito, kahit na hindi mo pa nakikita ang lahat ng kasagutan? Kung naririnig mo ang pangako, ngunit hindi mo ito isinasabuhay, mananatili lamang itong magandang salita na walang epekto. Kaya ngayon, panahon na para dalhin ang pangako ng Diyos sa mismong praktikal na bahagi ng iyong araw. Hindi sapat na alam mo na sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kailangan mo itong gawin isa buhay at gawing ugali tuwing umaga. Paano? Una, tandaan na ang bawat araw ay digmaan. Kapag bumangon ka mula sa iyong higaan, hindi ka basta nagbubukas ng panibagong araw. Pumapasok ka sa larangan ng labanan laban sa takot, pag-aalala at tukso. At ang unang sandali ng iyong paggising ang magtatakda kung ikaw ba'y lalaban ng may lakas o malulupig agad ng kaba. Kaya't ang pinakaunang hakbang ay ito. Huwag hayaang unahin ng isip mo ang problema, unahin mo ang Diyos. Sa mismong pagkadilat ng mata, sabihin mo, Panginoon, ikaw ang una. Ikalawa, gawin mong konkretong aksyon ang iyong pananalig. Basahin mo ang kahit isang talata sa Biblia bago mo hawakan ng telepono. Hindi ba totoo na mas madalas mong inuuna ang balita, social media o trabaho kaysa sa salita? Ngunit kapag binago mo ang ritual na iyon, mapapansin mong iba ang tono ng iyong buong araw. Ang isang talata ay nagiging paalala na may Diyos na higit sa lahat ng bagay na kinatatakutan mo. Ikatlo, isama ang panalangin bilang iyong sandata. Hindi ito kailangang mahaba o magarbo. Sapat na ang ilang minuto ng tapat na pag-uusap sa Diyos. Sabihin mo kung ano ang kinatatakutan mo at ipagpalit mo iyon sa kanyang kapayapaan. Panginoon, nararamdaman ko ang bigat ng trabaho ko, pero naniniwala akong ikaw ang bahala. Ang simpleng deklarasyong iyon ay bumabasag sa kapangyarihan ng pagkabalisa. Ikaapat,
Turuan mong magsalita ang iyong isip ng salita ng Diyos, hindi ng pangamba. Kapag dumating ang mga tanong na paano na bukas, o dahil paano kung hindi ko kayanin, sagutin mo ng pangako, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kapag binitawan mo ang mga salitang iyon, hindi lamang ito pampalubag loob. Ito'y deklarasyon na nagbubukas ng pinto para sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos. 5, matutong magpasalamat bago mo makita ang resulta. Ang pasasalamat ay tanda ng pananalig na kumikilos na ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Kung inuuna mo ang pasasalamat sa halip na reklamo, binabago mo ang direksyon ng iyong puso at hinahanda ito para sa himala. Isipin mo kung paano ito gagana sa totoong buhay. Isang ina nagising tuwing madaling araw dahil sa kaba kung paano bubuhayin ang kanyang mga anak, ngunit natutong magdasal muna bago mag-isip ng solusyon. Isang manggagawa na, sa halip na mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa utang, inuuna ang salita at biglang nagkaroon ng kakaibang kapayapaan upang harapin ang araw. Isang kabataan na laging puno ng takot sa kinabukasan, ngunit natutong magbasa ng isang talata tuwing umaga at unti-unting nakaramdam ng direksyon at pag-asa. At ngayon, ang tanong ay nakatapat sa iyo, handa ka bang ilagay ang Diyos sa unang lugar ng iyong umaga? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa isang simpleng desisyon na inuulit araw-araw. Sa bawat umaga na inuuna mo siya, isa-isa niyang binabago ang iyong isip, ang iyong puso at ang iyong buhay. Kaya't huwag mo nang ipagpaliban. Sa mismong oras na ito, magdesisyon ka. Bukas, sa oras ng iyong paggising, ang Diyos ang magiging una. At sa bawat araw na gagawin mo ito, makikita mong may kakaibang lakas na hindi mula sa iyo ang siyang magbibigay direksyon sa lahat ng bagay. Ngunit ang pagsasabuhay ng pangakong ito ay hindi nagtatapos sa iyo lamang, sapagkat may mas malaking panawagan na naghihintay, ang sama-samang pagtindig ng mga anak ng Diyos upang ipakita sa mundo na ang kanyang pangako ay totoo. Ngayon ang oras ng iyong pagtindig. Hindi sapat na narinig mo ang mga salita. Hindi sapat na naantig ang iyong puso, kailangan mong tumugon. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan, kundi para angkinin. At ito ang panawagan sa iyo ngayon. Ilagay ang Diyos sa unang lugar, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo isipin mo ito. Habang nakikinig ka, libu-libong iba pa ang naririnig din ng parehong salita. May mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak. May mga ama na nagtataglay ng bigat ng kabiguan. May mga kabataang naliligaw na naghahanap ng direksyon. Datingkaon, sila isang tinig, isang panawagan, isang kolektibong pagsigaw na nagsasabing, Diyos, Ikaw ang una sa lahat. Hindi ka nag-iisa, marami ang nakikiisa sa iyo sa parehong panalangin, sa parehong pananampalataya, sa parehong panawagan. Kaya't sa mismong sandaling ito, isuko mo sa Diyos ang lahat ng bumibigat sa iyo. Isara mo ang iyong mga mata at ilagay ang kamay sa iyong dibdib. Huminga ng malalim at sabihin sa iyong puso, Panginoon, ito ang aking kinatatakutan, ito ang aking sakit, ito ang aking kakulangan, at lahat ng ito'y inilalagay ko sa iyong mga kamay. Hindi mo kailangang maghanap ng magagarang salita. Ang hinihintay ng Diyos ay hindi ang ganda ng pananalita, kundi ang katapatan ng iyong puso. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo siya inuuna. Ang pagkakataon ay ngayon. Hindi mo alam ang bukas, ngunit alam mong ang Diyos ay nananawagan sa iyo ngayon. Ang kanyang tinig ay malinaw. Anak, ilagay mo ako sa una at ako ang bahala sa lahat. Ito ang panawagan na hindi pwedeng ipagpaliban. Ito ang desisyong magbabago ng direksyon ng iyong buong buhay. At ngayon, hinihiling ko sa iyo, huwag ka lang makinig, lumahok ka. Kung talagang naniniwala ka sa pangako, ipahayag mo ito. Sabihin mo sa iyong sarili, sabihin mo sa iyong pamilya at ipahayag mo rin dito. Isulat sa mga komento, inuuna ko ang Diyos. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang salita. Ito ay patotoo ng iyong pananampalataya at bahagi ng sama-samang panawagan ng mga anak ng Diyos sa buong mundo. Hindi mo kailangang maghintay para maging perpekto.
Hindi mo kailangang maghintay hanggang maging maayos ang lahat. Ang Diyos ay naghihintay ng iyong pagtugon ngayon. At sa oras na iyon na buong puso mong inilagay siya sa una, magsisimula ang pagbabago. Sapagkat ang panawagan na ito ay hindi lamang para pakinggan, ito ay para isabuhay ngayong mismong araw na ito. Ngayon, humanda ka sapagkat ang iyong tugon ay magbubukas ng daan para sa susunod na hakbang, ang sama-samang panalangin ng pananampalataya at panawagan na magpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng nakikiisa ngayon. Ang oras ng clamor ay narito na. Isara mo ang iyong mga mata. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaan mong ang bawat tibok ng iyong puso ay maging paalala na ang Diyos ay malapit ngayon. Ito ang sandali ng panalangin, hindi lamang ng iyong mga labi, kundi ng iyong buong espiritu. Sama-sama tayong lumalapit sa Kanya, libu-libong tinig ang nagiging isa, at ang ating panawagan ay dumidiretso sa langit. Ama naming nasa langit, narito kami sa iyong harapan. Inaamin namin na madalas naming inuuna ang lahat bago ka, at dahil dito'y naramdaman namin ang bigat ng buhay na wala kang kalinga. Ngunit ngayon, sa oras na ito, inuuna ka namin. Inuuna ka namin higit sa aming takot, higit sa aming mga problema, higit sa lahat ng iniisip naming mahalaga. Panginoon, ikaw ang una, sinabi mo sa iyong salita, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ngayon, Panginoon, kami ay humahawak sa pangakong iyon. Inaangkin namin na hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang aming pastol. Inaangkin namin na hindi kami iiwan sapagkat ikaw ang aming ama. Inaangkin namin na may pag-asa bukas sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na buhay. Naririto ang iyong mga anak na may sakit. Hinihiling namin ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Naririto ang mga pamilya na watak-watak. Hinihiling namin ang pagkakaisa at kapayapaan. Naririto ang mga walang trabaho at walang kita. Hinihiling namin ang pintuan ng probisyon na mula sa iyo. Naririto ang mga naglalakad sa dilim ng depresyon at takot. Hinihiling namin ang liwanag ng iyong presensya. O Diyos, kumilos ka ngayon sapagkat ikaw lamang ang aming sandigan. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, aming ipinapahayag, wala nang lugar ang espiritu ng kakulangan. Wala nang lugar ang espiritu ng pagkabalisa. Wala nang lugar ang espiritu ng takot, sapagkat ang aming tahanan ay nasa ilalim ng iyong pangako. Ang aming sa mga anak ay nasa ilalim ng iyong biyaya. Diyamang mga katawan ay nasa ilalim ng iyong kagalingan. At ang aming buhay ay nakatali sa iyong katapatan. Panginoon, tinatanggap namin ngayon ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Tinatanggap namin ang lakas na lampas sa aming kakayahan. Tinatanggap namin ang pag-asang hindi nauubos. At sa pagtanggap na ito, naninindigan kami na sa bawat umaga, ikaw ang magiging una. Ngayon, sa sama-samang tinig ng pananampalataya, kami ay nagsasabing, Amen, naniniwala kami. Amen, inaangkin namin. Amen, ikaw ang una sa lahat. At habang binibigkas namin ang mga salitang ito, hayaan mong ang bawat isa sa amin ay makaramdam ng apoy ng iyong presensya, na nagpapatunay na ang iyong pangako ay buhay, totoo, at walang hanggan. Ngayon, sumigaw ang iyong puso ng isang simpleng pahayag ng pananampalataya. Ako'y naniniwala, inaangkin ko ang pangako ng Diyos. Sapagkat sa sandaling ito, ang langit ay nakikinig at ang Diyos mismo ay tumutugon. Tahimik mong damhin ang katahimikan na dinala ng panalangin. Ang bigat na dala mo ay unti-unting gumagaan at ang puso mong puno ng takot ay napapalitan ng kakaibang kapayapaan. Sapagkat ito ang katotohanan, ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman pumapalya. Kung siya ay naging matapat kahapon, siya ay matapat din ngayon at bukas. Huwag mong hayaang linlangin ka ng iyong mga mata. Kahit tila walang pagbabago sa paligid, tandaan mong ang Diyos ay kumikilos sa paraang hindi mo agad nakikita. Tulad ng sinabi niya sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos.
Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ito ang haliging hahawakan mo kapag nanginginig ang iyong mga tuhod at naguguluhan ang iyong isip. Pakinggan mo rin ang pangako sa Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa mabuting kinabukasan, upang bigyan kayo ng pag-asa. Kapag iniisip mong walang direksyon ang buhay mo, ito ang paalala na may plano ang Diyos na higit pa sa iyong naiisip. At tulad ng isinulat ni Pablo sa 2 Corinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan niya. Kaya't sa pamamagitan niya, tayo'y nagsasabi ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Isipin mo ang tahanan mong napapaligiran ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Isipin mo ang iyong mga anak na natutulog ng may katiyakang ligtas sila sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Isipin mo ang sarili mong puso na, sa kabila ng unos, ay nananatiling matatag sapagkat may pundasyon ka na hindi matitinag. Hindi ito pantasya, ito ang bunga ng pangako ng Diyos na sa tuwing inuuna mo siya, may kapayapaang umaapaw, kaya't huwag kang matakot sa bukas. Ang bagyo ay maaaring bumangis, ngunit ang kamay ng Diyos ay hindi kumakawala. Ang gabi ay maaaring maging madilim, ngunit ang kanyang liwanag ay hindi namamatay. At kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan, sapat na ang malaman mong siya ay kasama mo. Huwag mong kalimutan, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang iyong paghihirap ay hindi lingid sa Kanya. At kung ang mga pangako ng Diyos ay naging sandigan ng mga nauna sa atin, magiging sandigan din ito para sa iyo. Kaya magpatuloy ka, magtiwala at huwag kang sumuko. Sapagkat ang Diyos na iyong inuuna ay siya ring Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Ngayon, habang pinapahinga mo ang iyong puso sa mga salitang ito, tanggapin mo ang katiyakang ito, ang iyong kinabukasan ay nasa mabubuting kamay. At sa susunod na hakbang, malalaman mo kung paano mo maisasara ang mensaheng ito sa isang desisyong mag-uugat ng pananampalataya at magbubukas ng bagong yugto sa iyong buhay. Ngayon, habang binabalikan mo ang lahat ng narinig mo, tandaan mong malinaw ang mensahe. Kapag inilagay mo ang Diyos sa unang lugar, binabago niya ang lahat. Ang pangako ng Mateo 6:33 ay hindi lamang teksto sa Biblia. Ito ay buhay na paalala na sa gitna ng takot, kakulangan at kawalan ng direksyon, may Diyos na handang maglaan ng lahat ng kailangan mo. Siya ang pastol na hindi ka pababayaan, ang Ama na may plano para sa iyong kinabukasan at ang tagapagligtas na laging tapat. Huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng simpleng desisyon. Sa tuwing gigising ka at inuuna mo siya, pinipili mong lumakad sa landas ng katiyakan at kapayapaan. Walang bagyo na makakawasak sa iyo, walang dilim na makakapigil sa iyong pag-asa, sapagkat ang pundasyon mo ay hindi nakasalalay sa sarili mong lakas, kundi sa Kanya na hindi nagkukulang. Ang mga pangako ng Diyos ay nananatiling matatag at ikaw ay may bahagi sa mga pangakong iyon ngayon. Kaya't bago matapos ang mensaheng ito, nais kitang hikayatin, huwag mong hayaan na matapos ito nang walang tugon mula sa iyo. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, kung naramdaman mong ang Diyos mismo ang kumakausap sa iyong puso, gawin mo itong sandali ng pananampalataya. Isulat sa mga komento, ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang salita. Ito'y patotoo na ikaw ay tumindig sa panig ng pananampalataya at kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo ito ngayon. Hindi dahil sa numero, kundi dahil dito sa lugar na ito, may komunidad na sama-samang lumalakad sa pananampalataya, araw-araw na umaasa sa pangako ng Diyos. Pindutin ang kampana upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mensahe, sapagkat bawat video ay karugtong ng iyong paglalakbay kasama siya. At higit pa rito, ibahagi mo ito sa isang tao na nangangailangan ng paalala, sapagkat maaaring ang simpleng pag-click mo ay maging dahilan para may isang kaluluwang makaranas ng pagbabago. Huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa.
Narito ang isang pamilya ng pananampalataya na nananalangin, nagtitiwala at lumalaban kasama mo. At higit sa lahat, ang Diyos mismo ay kasama mo sa bawat hakbang. Kaya't umalis ka mula rito ng may tapang at may pag-asa, sapagkat alam mong ang Diyos na nangako ay siya ring Diyos na tutupad. Maghintay ka, sapagkat sa susunod na mensahe ay tatalakayin natin ang isa na namang pangakong magpapalakas ng iyong loob at magbubukas ng bagong liwanag sa iyong pananampalataya. Ngunit sa ngayon, baunin mo ito. Ang mga pangako ng Diyos ay ang matibay mong sandigan sa gitna ng lahat. At habang inuuna mo siya, makikita mong unti-unting nagbabago ang lahat sa iyong buhay.